Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. Ayan, for today's video, meron po tayo ditong simpleng kutkutin. Ayan, napakahilig po dito si Daddy D. At saka si Tatang, paminsan-minsan kasi medyo sumasakit naman yung ngipin. Ako, madalang rin po naman. Kasi sumasakit ang kasukasuan. Saka ngipin din po siguro. Ayan, pero talagang medyo matakaw kami dito. Konti-konti pero nauubos. Oh, 'di ba? Tuloy-tuloy na pakonti-konti. 'Yun pala yung tamang term. Konti-konti daw pero nako, ayan, meron po tayo ditong bawang 4 na piraso. 4 na anong tawag dito sa buo? 4 na buo. Oh, 'di ba? Pahirapan pa natin ang ating mga sarili. 4 na buo. Ayan, pipinuhin lang po natin ng ganito. Tingnan niyo po 'yan. Babalatan po natin ng ganyang klase para po masarap ang ating binusang mani. Binusa. 1 kilo po ito. Ayan, 1 kilo po yan. Ganyan po ang mga binibili namin dito. Pero meron din po yan yung may balat. Yung hindi siya ganito. Ang tawag po kasi dito ay maning hubad. Tapos meron po yan may balat, yung kulay brown. Brown nga ba yun? Reddish. Diba? Pero, ito po kasi yung mas masarap. Kasi yun medyo nakakasamid. Yung mga balat po nun, minsan nakakasamid pa. Liliitan lang po natin ang gayat. Dahil isa po to sa napakasarap. Pagdating po sa mga binusang mani. Yung po talagang bawang. Ay, hindi ito. Bubukod natin mamaya. Adobong mani, wala namang toyo. Adobong mani. Oo nga, adobong mani po ang tawag nung iba. Karamihan, adobong mani talaga ang tawag. Pero wala naman siyang toyo, wala naman siyang... Ewan ko ba, bakit adobo? Pero binusa lang naman yan, kung tutuusin. Or ano ba tawag? Pinrito. Binusa talaga na. Kasi binusang mais, binusang mani, diba? Yan. Balatan po natin. Siyempre yung pagbabalat talaga dito yung yung matagal. At ang pagbabalat po na to ay kasi syempre meron po itong certain compound na nakakasakit ng mga kuko. Kaya challenging po talaga ang pagbabalat ng bawang. Pero pag ganito namang malalaki, hindi masyado. Tinatanggal po muna namin yung dulo. May bubuyog nang nakapasok. Ayan, para naman madaling balatan. Ayan, nahihiwalay na po. Nahihiwalay na po yan. Pwede ding pahaba, pero mas gusto ni Daddy di ang ganyang bilog-bilog. Hindi kasama yung sweet chili sauce na yan, ha? Hindi kasama yung sweet chili sauce. Nung Holy Week po kasi gumawa rin kami ng ganito. Actually, si Daddy di ang gumawa. Kasi, kutkutin nga, nandito kami, merong kutkutin. Masarap din naman po. Wag lang masyadong marami kasi talaga namang ang pagkain, kahit ano namang pagkain, dapat in moderation. Kaya po nagkakaroon ng epekto sa tao ang mga pagkain dahil sobra-sobra. Tulad din po ng mga sugary food, 'di ba? Ito po kasi ay medyo siya sa mga may gout. Tapos sa mga may arthritis, yan, mga kalaban yan. Ayan. Testing po muna tayo. Kasi matagal-tagal po ang pagbabalat na to. Baka magkaubusan tayo ng kwento. Ganyan lang po. Liliit-liitan lang po natin. Katulad ng sample natin kanina. Ayan, natatanggal naman yung balat niya. Ayan. Manipis lang po. Isa po yan sa hinahanap talaga natin sa mga ganyan, mga nasa kalye na mga street food, mga nagtitinda doon kapag meron siyang mga binusang mani, anong sasabihin natin? Pakidagdagan po ng bawang, di ba? Pag tayo ang gagawa, syempre dapat dagdagan na natin. Ayan, balikan po namin kayo pag lulutuin na po. Last tong ngipin.
Parang kukulaniin lang yung kilikili mo talaga sa paghiwa ng bawang. Yung iba pa, baliktad po yung hiwa ng bawang. I mean, patayo. Yung ganyan, oh. Yung ninipisan ng ganon. Yan. Yung iba pa ganyan. Yan, oh. Pero mas mahirap kasi siyang hiwain. Baka yung daliri ko yung... Oh, ayan, oh. Baka yung daliri ko yung mahiwa. Kaya sakto na yung ganyan. Mahirap hawakan. Ayan! Tapos na po, ganito kadami ang ating bawang. Siyempre, masarap ito at palutungin natin. Unahin po natin ang bawang bago itong ating mani. Okay, tara po at magluto na po tayo. Ayan, ito na po ang ating mantika. Ibuhos na po natin dito. Wait lang, masyadong malakas. Stainless po tong, kasi ano natin, kawali, kaya mabilis po yan uminit. Ayan. Itotodo na natin ang ating mantika. Dami. Pakuluan po muna natin. Tapos ito pong ating bawang ay nilagyan po natin ng konting asin. Konti lang po. Yung sakto lang talaga na maglasa din yung ating bawang. Tapos, bago natin itubog or iluto dyan. Unahin po natin yung bawang. Kasi kapag pinagsabay po natin, itong ating mani ay medyo mas matagal na lutuin. Baka naman matusta naman ng todo yung bawang na hindi naman natin gusto. Siyempre, ayaw naman natin na mapait yung ating bawang. Hintayin lang po natin na kumulo ang ating mantika. Ayan, mainit na po yung ating mantika. Ilagay na po natin ang ating mga bawang at medyo low fire lang po ha. Kasi masyadong ano po yan, mabilis. Ayan, haluin po natin. Pero lumulutang naman. Wow! Parang feeling ko tuloy, titilamsik yung ano eh, oh. Yung yung mantika. Para nakakatakot yung kulo. Yan. O, diba? Grabe yung pagkulo, oh. Grabe pagpapagod naman yan. Mamumuti talaga yan. Mamumuti talaga to. Nakakala ko baka mag-apo yan pag binigay yung gano'n. Oo nga, dadaapaw talaga to. Di half-half lang, no? Kalahati lang po ang gagawin natin. At least nakalubog po yung ano, yung mani sa ating pagluluto. Halos hindi makita yung bawang. Hindi lang mamaya yan. Ha? Kung naubos yung diki, ano, yung tubig sa bawang. Hindi lang yung mamaya. True? Wow! Expert na po talaga si Daddy D. Dahil siya ang madalas na magluto. ng mani. Tingnan mo yung mga nagluluto din sa bayan. Ganun din. Ah, sa bagay. Nakikita yung mga ano, no? Oh. Ayan, oh. Maglalasa po kasi yung bawang dito sa ating mantika. Magiging mas malasa po yung mani. O, diba? Magtinda kaya tayo ng mani. Pang ano eh, no? Pang negosyo. Ayan po, o, tingnan nyo. Malapit na pong mag-brown. Napakabilis lang. O. Napakabilis lang ng ating bawang. Malutong na po yan mamaya. Mahina lang naman yung ating apoy para hindi naman masunog. Kasi pag nabigla yan sa malakas na apoy, nako, sunog. Ayan. Medyo lumulutang na po. At medyo nagba-brown na. Ayan. Indicator po yan na malapit na itong mag-brown o maluto. O. Nababawasan na rin po yung moisture ng bawang. Kaya nagbabawas na ng bula. O. At malapit nang matuyo. Ibig sabihin. Lapit na. Ayan, tingnan nyo naman po, nawala na yung ating mga bula at nag-brown na po yung ating mantika. O, patayin na po natin ang ating kalan at hanguin ang ating bawang. O, nag-brown na yung ating mantika pala, sabi ko kanina. Nag-brown na yung ating bawang. Ayan, hanguin na po natin. At kahit po nasa sala na dito, may salaan pa rin po tayo. May bukod pa rin tayong salaan. Ayan, malutong po yan. Kitang-kita naman po yung ebidensya. Brown na brown. Ganyan lang po yung kasarapan. Hindi naman po yung talagang sunog na sunog. Kasi mapait naman po yun.
pangit din naman pong kainin yung bawang na mapait. Sa totoo lang. O, ayan. Lumutang na po kasi lahat. Ganon talaga. O. Okay? Yan. Nga, Daddy D. Harap. Ikaw ang taga-tikim. Harap. Ito pong mga bawang ay healthy, pero since nakalagay na siya sa mantika, in moderation lang rin po. Malutong! At malasa, syempre. Asan na yung ating Dad? Kutsara. Tanggalin natin. At mainit. Kasi isasalang na po natin yung mga mani. Yan. Hanggat mainit na mainit pa po ang ating kalan, pinatay ko po kasi yung ating apoy. Pero mainit pa po yan. Kalahati lang po yung ilalagay natin. Mainit. Sandukin na lang natin. Sandukin na lang natin para safe. Kasi mainit pag tumalsik. Ayan. Ito po kasi ay bubula din. As far as I know. Sabi ni Daddy, di bubula rin siya, Dad, na. Baka umapaw po kasi. Tama na yung kalahati na ba yan, Dad? Sindihan mo muna ka na para malaki tayo. Sindihan daw natin yung kalan po. Low fire din ba to? Low fire ano? Ayan. Saan mo? gusto ng expert, laksan daw po natin. Mainipin. Hindi talagang kahit po dun sa mga nagtitinda sa kalye, malakas po talaga yan. Tapos hinahalo lang po. Yung kulot na sa kamuhilaan. Mabilis lang po ito. Siguro mga 7 to 10 minutes. Conforme sa sa dami at conforme din po sa lakas ng ating apoy. Medyo lakasan po natin dito. Gusto nga po sana namin, sabi ko doon kami magluto sa kalang digatong. Kaso, mahirap po i-control yung apoy nun. Baka biglang mamaya sunog agad. Kasasalang lang sunog agad kasi malakas. Ayan, nagsisimula na pong bumula. Pero hindi naman siguro to kasing bula ng bawang natin kanina. Kailangan bang halu-haluin? Siyempre. Para hindi po masunog. Ayan, tinesting po namin. Marami naman po yung mantika para sabay-sabay nang maluto. Isalin ko na po yung iba pa. Pwede naman dagdagan siya ng mantika. Oh, napakadami pa po. Saktong-sakto pa naman. Kayang-kaya pa. As long as lubog naman po yung ating mga mani dito sa mantika, okay na okay lang po yun. Ayan, mahina naman po yung apoy natin kanina, kaya magsasabay naman po yan. Dahil lubog lahat sa mantika. Ayan. Naka-deep fry naman po ang ating mga peanut. Siyempre po, yung mga mitikuloso po pagdating sa health, in moderation lang po talaga to kasi meron nga po tayong mantika. Pero siyempre, ganun talaga, masarap talagang magkut-kut-kut-kut. Hindi natin mapigilan minsan. Ayan. Lubog na, pero yan na, bubula na. Kailangan po haluin natin para magpantay kasi yung ilalim po napakainit talaga. Napakainit ng ilalim. Medyo maiinitan lang po talaga tayo. Okay na to. Okay na siguro. Baka masunog naman. Nakakakaba rin po. Baka biglang masunog kasi. Ayan. Tama na po. Patay na po natin. Kanina po yung medyo nag-brown siya. Ni low fire na po yan. Hanguin na po natin. Ilagay din po natin dito. Hindi po plastic ang lagayan. Wow! Ang kilo po ng mani dito sa amin na ganitong maning hubad ay 120 pesos po. Kung tayo po ay magninegosyo pala na tigli 5 piso na ang liliit lang po na parang ilang piraso lang yun, parang 7 piraso lang, no? 5 piso. Abay, tubong lugaw naman po pala tayo. Tutubo po talaga tayo. Kaso,
Hindi po tayo magdinegosyo. Kakain lang. Ang dami po na to, 1 kilo. Tingnan nyo naman po. Tapos ilalagay po natin sa ibabaw ang ating bawang. Yan. Ayan! Ito na po ang ating mani. Hanggang mainit po siya. Lagyan po natin ng asin. Tapos haluin po natin. Yung asin po na ito ay yung Himalayan na durog na. Pink salt. Pink salt. Huwag naman po nating masyadong pakaramihan at baka po umalat naman. Konti-konti lang po. Dalawa. Dalawang halo. Yan. Hindi po pasado sa expert ang aking luto. Sarap. At kung makikita nyo po ay medyo ano ng konti. Konti lang naman. Hindi naman nasunog. Sumobra lang ng konti. Hindi naman masyadong na-overcook. Buti hindi pumait. Pag pumait ito, nako. Hindi ako papansinin ni Daddy ng 1 linggo. Ayan po, tingnan nyo. Tikman natin kung Ay, may kulang. okay na. May kulang ma. Ay, napakainit pa. Yung bawang. Yung bawang, syempre, ilalagay muna natin sa ibabaw. Bago natin haluin, syempre, lagay muna natin ang picture. Wow! I-plating natin kahit medyo maitim ng konti. Pero hindi po siya mapait, promise. Kasi hindi naman siya sobrang sunog. Diba? Lagyan natin siya ng bawang dahil ito po ang nagpapasarap dito. Isa sa nagpapasarap. Yung isa po yung asin, syempre. Yan. Lagyan mo natin ng bawang sa gitna. Tapos mamaya po natin haluin. Lagyan natin dyan. Oh. Hindi na makita ang bawang. Magkakulay po sila. Syempre brown, toasted. Makabilis ang bawang na yan. Binusang bawang. O, di ba? Napakasarap ng bawang. Sa ating meriendahan, paboritong kutkutin ng mga Pinoy. O, di ba? Palamigin lang po namin. Tapos syempre, titikman ng expert. Siya yung titikim. Ha? Yan na po. Ako na lang daw po ang titikim. Dahil sarili ko naman tong gawa. Kasi yung sa kanya, gagawan pa ng maanghang na version. Wow. Sa akin, okay na po ito. Hindi ko na kailangan ng maanghang. Kasi asin lang, goods na sa akin. Sabi ko na nga, mamaya na eh. Naluluto pa. Yun lang po, oh. Nag-ano pa nga siya eh. Tumutunog-tunog pa po. Parang naluluto pa siya. Ayan. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Sa iba pong mga life updates, pwede nyo pong i-follow ang aming mga Facebook account, Dante de Dios at Josephine Guansing de Dios. Thank you so much po at maraming salamat. God bless po. Happy ngata-ngata. Kutkutin. Ayan. Hahaluin na po namin.